Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday ng tanghalitos. Okay? Mga lods, no? Yan, grabe. So i-check natin ang ating chart kung ano ang mangyayari mga idol. Alam niyo naman yan, marami nag-aabang yan. At syempre ang ating update sa crypto, trending news, global news mga idol, no? So grabe. Ang mga balita natin ngayong Sunday, mainit-init mga lods. At alam niyo naman, matatapos na ang weekend. Weekend is ending kasi laging weekend is coming mga idol 'di ba? So weekend is ending. Ending Monday, magkakaroon ba tayo ng Pulse Move Monday mga idol or hindi? So ayan yung mga titignan o baka malaman natin ngayong balita na to, no? Sunday na to, Sunday news natin ng tanghali. So punta muna tayo sa ating chart pero bago ang lahat mga lods alam niyo na mga idol, like, comment, subscribe kayo sa ating channel at click niyo yung notification bell mga lods, no? Libre lang po yan lahat mga idol. Okay. So kahapon, naghulalisis tayo mga lodi. So tumama yung ating hulalisis na ibe-break niya ang range na to at maglalaro dito, no? So ayan, naglalaro na siya ngayon. So magdi-decide siya ngayon mga idol kung saan tutungo, okay? Kung pwedeng abutin niya to, no? Ayan, kasi siguro may mga nag-short diyan, mga idol, lalo na banda dito. No, ayan, may mga nag-short diyan, pwede nang kunin 'yan or kunin niya ang mga nag-long dito sa baba, mga lods, at kunin ang ating lock profit. Actually, kahapon, ang lock profit ko is nasa 50,000 mga lods, no? Dito, banda. Binaba ko 'yan dito, no? Pero dahil nagbago yung structure niya, nagkaroon siya ng build up dito, inangat ko na to dito, mga lods, no? Kaya nga parang magiging ano na to parang magiging ano, descending triangle ba 'to, ascending triangle, nakalimutan ko. Basta 'yan, magiging ano siya diyan, hmm. So dito magbi-build siya dito sa tingin ko lang 'to alam niyo naman hulalisis lang tayo na nakakatsamba lang So puwedeng dito 'yan at humaba pa siya diyan at mag-break dito, 'no? So aabot pa tayo ng bukas, if ever na umabot pa siya dito. Puwede rin siyang maglaro diyan and then pang, 'no? Depende mga idol, 'no? Usually pagka ganito pababa pagka ganito yung structure. Pero hindi naman palagi, 'no? Puwede rin namang tumaas mga idol, 'no? Ayan, so titingnan natin kasi ito once na dahil nag-build up na siya dito mga lodi, nagkaroon na siya ng pundasyon kung saan man siya pupunta, parang wala, it doesn't make sense kahit ibaba ko dito kasi aabutin pa rin 'yan once na mabasag niya 'tong ano na 'to, 'no? Kunyari bumaba siya diyan, aabutin niya pa rin 'yan. So, much better na dito na lang, mas malaki pa yung profit ko if ever, 'no? Kasi dito, nasa ano pa ata ako dito, 68 o 69,000 ang aking magiging profit. Ay hindi, 58 pala. 58 o 59,000. Dito naman 50K. Ayun 'yun, dito 'yan 50K sarado. No, so may dagdag pa akong 8,000 if ever lang, no? So ayan yung may build up na siya dito. So hintayin ko na lang kung saan siya magpupunta. No, doon tayo magre-ready. Ngayon, if ever na mabasag niya 'to mga idol, do'n medyo magkakaroon tayo ng seryosong hulalisis do'n kasi titignan natin kung pagbasag niya ba dito kasi yung mga alam niyo naman ng market maker parang parehas din kayo ng iniisip niyan Alam niyo yung iniisip mo. So, lagi niyang kokontrahin 'yun. So, if ever na basagin niya 'yan, 'no, siyempre iniisip mo puwedeng dumiretso na siya pababa, kunin yung mga something dito or lahat ng magso-short kasi 'pag binasag 'to, puwedeng confirmation 'yun ng iba na magso-short na sila, 'no? O pagbasag, pag-break, short na tayo dire-diretso na 'yan, biglang hindi dumiretso. So yung mga gano'n mga lodi, puwede niyang kunin yung mga gano'n yung isip, 'no? Ano 'yan, kumbaga ano 'to, kaya dapat meron tayong ano, laging may plan B. So kung magdo-drop tayo dito, kung bawiin ni market maker that may support tayo dito na ano, ganyan, gano'n. 'Di ba? So, laro kayo ni market maker pagka ganyan, mga idol, 'no? So, pero sa ngayon, hindi muna natin iniisip 'yon, may stress tayo 'pag laging gano'n, 'no? Advance tayo laging mag-isip ng ilang step
So, dito lang muna tayo. If ever na magkaroon tayo ng confirmation sa gusto natin, dun lang natin paplanuhin kung ano. Pero so far, 67K ang ating ah, ongoing profit na ang ating puhunan lang ay $40. Okay? Oh, panalo na tayo ng $1,000 mga lods. Grabe naman 'yan. Ang galing naman nun. Hindi, joke lang. Bubuhat ng bangko eh, no? Hindi, so ayan mga lods, no? Ayan So, mag-news na tayo, okay? Ako, mamaya, pag ano, balikan natin kasi baka habang nagsasalita ako, magbago yan, merong tayo makita. Di ba? Pwede pa nating liitan yung time frame para kung sa mga scalper. Pero, hindi, saka na, mga lods. Mahirap mag-scalping ngayon eh. Papunta na tayo dito. Okay, no? Ito yung ating crypto bubble. Kung makikita nyo, alam ko, okay, wala na sa XRP, na wala na. O, kasi kanina, parang 0.2% pa yun na positive eh. Sana. O, wala. Nag-0-0. Mamaya na yung lulutang. Okay, mag-news na tayo ngayon, mga lods, no? Eto, kasi merong mga issue ngayon kay Daddy, okay? Kilala niyo si Daddy, 'di ba, na lagi niyang sinasabi na wala siyang conflict of interest pagdating sa mga investor, no? Sa mga invest o sa crypto. Syempre, hindi naniniwala yung iba, no? Syempre sinasabi niya lang 'yun. Pero dito, mga lods, no, merong tuklas, no, o merong nalaman na President Trump disclosed over 1,000 trades in June. Pero ito hindi ko kasi ano 'to ni Trump eh, account niya eh. Pero hindi naman ibig sabihin na siya mismo yung taong nagte-trade. Siguro may inaano siyang nagte-trade. Totaling up to $260 million. Grabe yan, according to new government filings. No? Recent purchases include Visa, Berkshire Hathaway, BRK.B, Mastercard, MA, and Syntax. No, this following 3,642 trades, grabe, involving stocks of public companies between January 1st, no? Simulan tagal na nito, ni January 1 hanggang March 31. The White House says President Trump's trades pose no conflict of interest as they are independent managed. So parang ganun yung nilalaban nila, no? Pero syempre, ano na lang 'to eh. For me, dahilan na lang 'yun mga lods, no? Yung no conflict of interest, pero dapat meron. So minsan kasi syempre parang ikaw, unfair sa iyo, tayo na nagte-trade ng normal, nang wala tayong insider o hindi natin alam yung mga pwedeng mangyari, 'di ba, na makapagpapataas o makapagpapababa ng market. So sila, alam nila kasi sila yung nandun, sila yung gumagawa eh. Sila yung may mga kakayahan para baguhin yung takbo ng market. So kung kapag sila pwede silang mag-trade, lugi na agad tayo. Kasi pag gusto nilang tumaas, magsabi sila ng good news, tas maglo-long sila. Pag gusto nilang kumita ng short, magpo-position sila ng short, tas magde-deliver sila ng bad news. So kayang-kaya nilang gawin. So sa tingin niyo ba unfair ba 'yun? Siyempre hindi, 'di ba? So dapat mayroon tayong Clarity Act, Panis. Kasi meron 'yan dun eh, mga lods eh, no? Na bawal 'yun, mga lodi, no? So speaking mga lods, basahin natin 'to, medyo interesting yung sinabi dito ni Kobieski letter, no? The crypto market situation is strange, sabi niya ng ganun. Bakit kaya? Between May 1st and August 19, for 110 straight days, the crypto market was effectively frozen. This week, eto na yung this week natin, no? On the same day of President Trump's crypto summit, that completely changed. Kasi kung frozen siya nun, biglang alam nyo na, kumilos ng matindi. Beginning at 8:30 a.m. on August 19, crypto began trading sharply higher without any major headlines. No, kumbaga, kasi kapag kaganon, pinipredict na agad ng mga trader o ng mga ng market yung mangyayari. Kaya wala pang news, nagkakaroon na ng galaw kasi alam na nila yung magiging resulta ng balita. Ganun yun eh. By 7 a.m. Eastern Time on August 20, we had seen the 7th largest crypto liquidation event in history. Dalawa yan mga lods, no? Nung umangat, na-liquidate yung mga short, tapos biglang bumaba nung, 'di ba, yung biglang nanundot, na-liquidate yung mga short naman. Ay yung mga long naman.
Just 36 hours after that, crypto had added $500 billion in market cap from its low, and the rally began gaining momentum on Friday night amid this thin volume. Then, pagdating ng 12:30 AM Eastern Time today, crypto erased 110 billion in market cap in 20 minutes. Ayun yun, yung bumagsak. Mga lods, no? Ito nga umangat, nagdagdag ng 500 billion, ayan yung lumipad, no? Ayan, pakita ko sa inyo. I-ano natin, sige, 15 minutes. Ayan. So, ito yan. Yung 500 billion, no? Lusaw yung mga short dyan, mga idol. Lusaw na lusaw sila dyan. Daming nalusaw dyan. And then, pagdating dito, nag-erase naman ng 110 billion, which is ito yan, yung baba. Pak! Ayan yun, mga loads. May sa odds pa. Pak! Diba? Ayan yun. In 20 minutes, imagine, minutes lang yun ha. Yet, we have not seen single market moving headline for crypto in days. 'Di ba? Wala namang, ang naging balita lang natin noon yung kay Trump nung nagsalita siya, no? Na naging positive news lang sila na ganyan. Kumbaga, balita pa lang 'yun, kumbaga nagsasalita lang sila, wala pa yung mga pangyayari na dapat mangyari. Pero nagkakaroon na ng ganitong volatility, 'di ba? Tapos, yung sa CFTC, kumbaga news lang yun eh. Kumbaga, ganito yung gagawin namin. Meron kaming plan B, ganyan. Pero yung plan B, hindi pa nangyayari yun. Inaabangan pa rin yun. Kumbaga, plan, lahat lang ng nangyari ng pagsasalita ni Trump at ng pagsasalita ng CFTC, plano pa lang yung sinabi, pero nagkaroon na ng galaw. Wala pa mismo yung pangyayari, mga idol. 'Di ba? Kaya nga sabi dito, yet we have not seen single market moving headline for crypto in days. So, eto mga idol sa tingin ko, dahil nga pro-crypto si Trump, pro-crypto yung yung government natin ngayon, nagkakaroon ng mga nagkakaroon ng mga overreact minsan kapag nagsasalita sila ng ganito ganyan. Nakaapektuhan yung market, 'di ba? Parang ganun yung nakikita ko. Mga idol, imagine eto, nagsalita lang sila niyan, naging positive. Tapos biglang naging, siguro na-realize, oh, wala pa naman pala eh. Ano pa lang yun fake news pa, ayun pa lang yun plano pa lang yun ba't tayo lumipad? Bang, bagsak yun tapos ngayon na-realize, di plano na yun eh, okay na yun. So, maangat na, mga idol, no? Grabe. So, eto ang gusto ko lang sabihin mga lord sa mga nagte-trade, lagi kayong may risk management kahit sa anong trading mga lodi, no. Maglagay kayo ng risk management nyo, lagi kayong maglagay ng stop loss, ng lock profit mga idol para hindi kayo magsisi. Huwag nyo isipin na, oy, itong position ko, nako, eto na yung pinakamagandang position, lilipad na to, tuloy-tuloy na to. Hindi ganun mga lods, no. So pagka ganun ang isip, nako, yari tayo dyan mga idol, no? So, kailangan kahit na medyo malayo na sa position mo, tulad nung sa akin, malayo na to sa position ko, no? Ayan, malayo na yan, mga lods, no? Pwede ko nang tanggalin yung stop loss ko dyan, mga lodi. O, tanggalin ko na, hindi na aabutin yan. No? Nangyari na yun sa akin dati, mga idol. Nangyari na rin to sa akin dati, itong $40 trade ko. Kasi dati, $40 o $45 din, umabot ng 120,000 yung ano ko dun, profit ko dun. Mga idol. Imagine, ang puhunan ko lang 3,000 plus pesos, umabot ng 120,000 yung profit ko nun. Inisip ko nun na hindi na babalikan 'to, ganyan, hindi na 'to babalikan kahit kailan, mga lodi, napakabaan lupit na. Kasi ang position ko nun from 40 something ata yung Bitcoin, 40 basta nasa ganun hanggang umabot siya ng 90, parang gano'n. Hindi ko alam, nakalimutan ko na basta alam niyo 'yan. Nandito kayo nun mga lods, no, sa mga matagal na nanonood sa akin. 'Di ba alam ko mahal na araw pa ata yun 'di ba? Alam ko punta kami ng ano nun probinsya nun Tapos ayun, pero nabalikan yun mga lods. Imagine 120 yun. Tapos ang nilagay ko lang na lock profit nun una, 50. Tapos nakikita ko, tas naramdaman ko na bababa na 'to. Inangat ko ng 75 yung lock profit ko. Tas yun, tinamaan yung lock profit ko ng 75 and then bumagsak pa siya nun, from 90 nag-ano pa ata, basta ang daming nangyari nun bago nag 123 ulit, no? So grabe yun mga idol. So eto ngayon, hindi ko iniisip na
itong position natin na although pwede kong isipin mga loads, no? Kaya lang kasi magsi-September. Inaano ko rin, pinipredict ko din yung month, no? Pwedeng yung September kasi dahil alam ng mga tao na September yung pinaka pangit na market sa crypto o sa Bitcoin, pwedeng samantalahin ni market yun na lahat ng maglulong lahat ng magsi-short ay kukunin niya. 'Di ba? Pwede rin ganoon mga loads, no? Pero syempre profit is profit pa rin mga loads. Hindi natin alam ang mangyayari sa future. So mas maganda na meron kang bala. Halimbawa, eto, imagine $40 lang yung pera ko noon bago ako nag-ano nito. So kung makukuha ko ngayon etong lock profit ko, marami na akong pang-trade. Marami na akong $40 na pang-trade. Kesa naman hintayin ko lang bumaba siya, na abutin ako, 'no? And then 'pag inabot ako niyan, ubos na agad ako mga idol, 'di ba? So ayun lang mga lods, 'no? Isipin niyo lang mga lods. So ayan, tapos asan na tayo? Eto mga lods, 'no? Ito yung sinasabi natin na puwedeng mangyari. Bitcoin may be carving out more durable bottom. Sabi dito ni George 'to, si Cryptosaurus. Historically, BTC bear markets have seen drawdowns closer to 80%. Historically yun, na bumababa ng 80% bago mag-bounce back from the cycle peak, 'no? This time, Bitcoin fell roughly 50% pa lang, much shallower, 'no? Medyo mababaw than prior cycle at a similar stage, 'no? Grayscale says this week rally could be an early sign that the worst of the bear market is behind us. Ayun yung sinasabi, 'no? Pwedeng lumampas na tayo, pwedeng kasi 50% pa lang, mababaw pa, 'Di ba? Parang gano'n yung iisipin natin diyan. Pero pwede rin naman na nalampasan na natin yung pinaka-bottom, pwede naman 'yun, 'di ba? At eto din, Wintermute started depositing billions of Bitcoin to Binance. Last time this happened, right before that, October 10 'to, yung bumaba, 'di ba? Nangyari daw yan right before October 10 flash crash in 2025. Today, they're running the same playbook again. O, di ba? So, pwede ulit mangyari yung October 10. They're definitely preparing for another massive crash on Monday. So, Monday, bukas yan, mga lods. No? So, pwedeng ganun na. Ito mga lods, yung mga binabalita natin, probability lang to na pwedeng mangyari. Hindi to yung talagang 100% na mangyayari yung ganito. No? So, may mga news lang tayo. Kumbaga sa pusoy, mga load, tumutunog lang tayo. Kung ano yung sino man nagpupusoy sa inyo, tutunugan mo lang yung galaw ng kalaban, no? Hindi pa sure na kung mananalo tayo o hindi. 'Di ba? Pero may chance ka manalo doon pag natunugan mo na maganda, 'di ba? So, ganoon. Tapos eto na, punta na tayo dito sa ating XRP, Eto, marami tayong trending news mamaya. Sabi dito, XRP hits 1.7 and pullback. Ayan yan, mga lods, inabot yan. No? 1.7 ang pinakabubong yan, ceiling. Ayan, no? Diyan tayo nauntog eh. And pullback. Now, back to now, nag 1.53, 1.64 could decide whether XRP explodes higher or reset in 1.3. No? Pwedeng ganun. Pwedeng umakyat pa siya, no? Ito kasi yung pagiging niya o i-retest niya na yung 1.3 mga lods, no? Dito na yan sa dulo nitong week na to. Ayan, no? Okay na yan. So, pag ito tinamaan natin yung lock profit natin, marami na tayong pang-trade. Okay? So, dito na tayo makikipagbakbakan yan kung bababa o tataas yan, mga idol, no? Ano pa? XRP just delivered a massive breakout from around $1, ripping through 1.08 to 1.20 to 1.30, briefly touching 1.7 before sellers stepped in, no? Kasi nga talagang naging sabi ko nga kay boss, ang biglang bumagsak kasi psychological number, mga idol, no? 1.7, maraming nag-set diyan na pagdating ng 1.7, benta tayo. Kaya nung pag-untog mismo, saktong-sakto sa 1.7, na-trigger yung sell nila, and then yun, bumagsak tayo. Ganun yung sa tingin ko nangyari, no? Now comes the critical part.
The chart places XRP directly around the major macro zone near 1.5 to 1.6, an era that could either become new support or confirm itself as a resistance, mga loads, no? So, pwedeng maging support to, mga loads, itong range na to, 1.5 to 1.6. So, ito. Ayan. Or resistance. Ano ibig sabihin, mga load? Ayan. So, pag ito mga idol, ang sinasabi nila diyan, bagong support o bagong resistance. Pag ito hindi niya mabasag yan, resistance na yan. Kumbaga hindi niya mauuntog na tayo diyan forever. Hindi naman forever. Magiging resistance na to mga loads, no? At dito na tayo mahihirapang umangat. Ito na yung magiging ceiling natin. If ever, no? Pag na-confirm ng matagal yan dyan. Kunyari, tagal na natin dito, malamang, didiretso na tayo pababa kasi hindi natin kaya ito i-break. Parang ganun. Pero pag ito tinagus natin, mga idol, ito na yung magiging support natin. Diyan na tayo. Ito na yung floor. Kung dati, ito yung kisame, ceiling, ito na ngayon yung magiging floor. Ito na yung pinaka magiging strong support natin na hindi na mababasag yan. Kumbaga, pataas na. Parang ganun. So, ngayon, ceiling pa lang siya ngayon, no? Ito na yung magiging bubong natin ngayon. Mga los, dyan tayo mauntog-untog. Okay? Pero pag tinagus natin yan, itong range na yan, 1.6 to 1, simula 1.5 to 1.6, ayan yung magiging, pag tinagus natin to, yan, medyo maganda-ganda. Maganda-ganda, di ba? So, pero pag hindi natin kayang tagusin yan, nako, medyo delikado tayo. Ibig sabihin, bubong natin yan at yung floor, hindi natin alam kung saan pa. Hindi natin alam kung saan yung magiging strong support natin. Okay? Ganun. Dahil nagigets nyo, mga lods. Okay. RSI reach extreme overbought territory above 80. Bearish RSI divergence is developing on the chart. Price has already rejected sharply from 1.7. But the major 1.3 breakthrough remains intact. Oo nga naman. Kasi doon pa rin tayo. Nasa ibabaw pa rin tayo ng 1.4 No? Bullish scenario, no? Bullish scenario, reclaim 1.5, establish support inside the macro zone, break 1.64 to 1, ito na magre-retest na tayo. No? Parang ganun yung mangyayari. I-break natin to, yung 1.5 na yan, pang. Tapos magbi-build tayo dito ng foundation, no? And then saka natin i-retest tong 1.7. No, ayan yan. Pang. Diyan na tayo tatagos niyan. Zoom. Ganun ang dapat na mangyari. Ayun yung bullish scenario na sinasabi niya, mga idol Saan na tayo? Ayan yun. A clean breakout above 1.7 could open the door to another price discovery leg. So, yun na nga. Pag na-break natin yung 1.7, pwedeng, alam niyo na, no? Kumbaga, hindi pa natin, alam yung bubong natin, medyo titignan pa natin kung saan. Ito naman yung bearish scenario. Continued rejection sa 1.3 sa 1.6, yung range na yan. Itong range na to, marireject tayo na marireject dyan. Ayun yung bearish scenario. Scenario kasi, but scenario? Bearish kasi. Momentum cools further. Watch the 1.3 breakout zone for deeper retest. Okay? That makes this battle extremely important. Turn 1.5 to 1.6 into support. Bulls take control again. Confirm as resistance. 1.3 comes back into focus. So, ganun yun, mga lodi. So, ito yung magiging natin dyan, battle zone. Okay? Asan yung 1.4, 1.3 natin? Ito, asin, dito na tayo. Ang galing din Ayan, 1.3. Ayan, sakto. Kita niyo yan, mga lods, no? Ito yung pinaka, natin, wall ngayon, no? Ito naman yung possible, no, na floor ngayon, no? So nandiyan tayo sa gitna ngayon, dito tayo naglalaro. If ever na ito yung mabasag natin, goods na goods tayo, or magstay tayo dito sa loob nito at mag-build ng foundation para i-retest yung 1.7, goods na yan.
Pero 'pag eto mga lodi, dito tayo bumagsak mga idol, 'no, at, dito tayo naku, nabasag natin yung floor baka malaglag tayo. 'Pag nabasag natin yung ceiling baka lumipad tayo, gano'n yun. Gano'n yung sa tingin natin na puwedeng mangyari. Okey? Oh, yun tindi nun. Oh, pero siyempre meron pa ring mga ganito na puwedeng possible din naman, 'no? Kasi nga siyempre yung mga analysis natin ng mga ganyan, yung mga analysis natin, puwedeng mawalan ng kuwenta yan mga idol, eh, 'pag na-manipulate yung market. So eto nga, crypto market are manipulated by the largest exchange that feeds arbitrage to dozens of other exchanges. The manipulation sa XRP, BTC, Ethereum, AOL, XLM, and more all sequentially dump across hundreds of exchanges, multiple coins. If you don't understand that arbitrage means, then you should read up on it. So sinasabi, manipulated daw. Ano ba yung arbitrage mga lods? Ang arbitrage ay isang paraan ng pagkita kung saan binibili mo ang isang asset sa mas mababang presyo sa isang market exchange at binibenta agad sa ibang market exchange kung saan mas mataas ang presyo. So mabilisang bentahan. Parang gano'n. Halimbawa, ang XRP, si exchange A may 150 pesos ang XRP, si exchange B naman 153, 'di ba? So, kung nakabili ka ng 1,000 XRP, mga idol, meron kang 100,000, 150,000. Tapos binenta mo sa exchange B ng 150,000. So kita ka agad ng 3,000. Gross profit mo na yun. Pero kailangan mong ibawas ang trading fees, withdrawal fees, network fees, at possible slippage. Sa crypto, ganito ang idea. Buy cheap, transfer, execute, sell expensive, keep the difference. Hindi ito nangangahulugan na basta may price difference ay automatic na profit. Minsan mabilis mawala ang price gap bago pa ma-execute ang dalawang transaction. Kaya nga mabilisan 'to mga idol, eh, 'no? May iba't ibang klase ng arbitrage. Exchange arbitrage, XRP 150 pesos Binance, 153 sa ibang exchange. Buy sa mura, sell sa mahal. Ganun yung nangyayari. Triangular arbitrage, halimbawa USDT, XRP, BTC, USDT. So nililipat-lipat lang nila. Sinusubukan mong kumita mula sa price differences sa loob mismo ng isang exchange. P2P arbitrage, bumili ng pero kasi mararamdaman mo yung kita nito mga lods kapag volume yung bili mo, malakihan. No, kaya nga kapag malakihan naapektuhan yung market. Kaya ang nangyayari, ayun, mga lods, no? Dahil bultuhan kaya naapektuhan 'yan, mga lodi, no? So ganun yung ginagawa nila. Yung ganun yung ibig sabihin nito. So pag manipulated ang market, yung ating mga TA, ayan, yung mga TA natin na to, medyo hindi ubra. Parang gano'n 'no. So, pero nakakainis yung gano'n 'pag manipulated 'no. Kaya nga kailangan natin ng clarity para mabawasan yung manipulation sa market, eh. Kasi ang saya kapag ganito, para ka nag-aaral, 'di ba? Ina-analyze mo yung takbo ng market ta's kapag nanalo ka, nagtagumpay ka, 'di panalo ka na ng pera, ang sarap pa sa pakiramdam, 'di ba? Gano'n kaya nakaka-enjoy mag-trade, eh. Kailangan alam mo rin, 'di ba? So, pero 'pag manipulado, wala pangit ng pangit mo kalaban pare. Baho ng trip mo. Walang gano'n. Dapat lang, skill lang boy. Ano lang 'no, skill lang tayo. Skillan lang, walang dayaan, 'no? Tapos eto, mga lodi, eto nakita ko 'tong, post ni paborito kong ninong, si Brad Garlinghouse, mga lodi. So, no August called, doldrums in DC this week. It was great to join the inaugural CFTC Innovation so parang inano niya rito, mga lods, no? Sinabi niya rito, sige na nga, basahin ko na nga. To join the inaugural CFTC Innovation Advisory Committee, a group I've called the Olympic Rooster of Crypto, but for a crypto gathering, kasi nga crypto gathering to, eh, yung ginawa ng CFTC. So parang naging ang tanong lang ni Brad Garlinghouse, for a crypto gathering, there were a lot of traditional finance player in the room, tulad ng Nasdaq, CME, CBOE, Option Clearing, New York Stock Exchange, tapos yung DTCC, Alphabet Group, sabi niya, mga idol, no? So dapat mas maraming crypto guys kaysa sa mga traditional finance player. Pero ang daming traditional finance doon na mga company, ayan.
Everyone was in agreement. Rules written for a different era aren't good enough. Not for consumers, not for business, not for innovations. I made this case is an open letter. So ito na yung nag-open letter siya sa Congress, mga idol. Ano ba yung sinabi niya sa kanyang letter? So ito yung sinabi niya, mga lods, no? Saan ba yan? Yan, ito pala. Ang open letter na nasa screenshot, ito yan, screenshot ko kasi nasa ibang site eh. Ang open letter ng sana, wait lang, ayusin natin. Ay sinulat ni Brad Garlinghouse, CEO ng Ripple, at si Chris Larsen noong July 30, 2019. Ito yung sulat niya sa Congress, mga idol ha. Para sa US Congress, hindi ito bagong 26, alam mo natin yan, no? Pero mahalaga dahil malinaw nitong ipinapakita ang matagal ng posisyon ng Ripple tungkol sa regulasyon ng crypto. Simpleng paliwanag sa Tagalog, ang pangunahing mensahe ay huwag niyong ituring na pare-pareho ang lahat ng cryptocurrency. Bigat nun, mga loads, no? Kasi every currency, iba-iba yan eh. May utility, may meme coins, 'di ba? May L1, L2, may mga ganun eh, 'di ba? Iyan ang ibig sabihin ng don't paint all digital currencies with one broad brush, no? Wag niyo ngayon, alam niyo na 'yon, mga lods. Parang sinasabi nila sa Congress, wait lang. Hindi lahat ng crypto ay masama, scam o ginawa para sa illegal na activities. May mga kumpanya at digital asset na sumusunod sa batas at may totoong gamit sa financial system. Hindi nila sinasabing palitan ang US dollar, mahalaga yan. Siyempre, magagalit si Trump, paborito niya yan eh. Sinabi nila na ang digital currencies ay maaaring makipagtulungan o maging complement sa traditional currencies tulad ng US dollar. Hindi kinakailangang palitan ng dollar. Sa madaling salita, traditional finance, blockchain digital asset pwedeng magsama. At dito pumapasok ang Ripple Vision. Ito yung vision ng Ripple, yung kanilang all-time roadmap planning technique. Gamitin ang blockchain para gawing mas mabilis, mas mura at mas efficient ang paglipat ng pera across border. Kinikilala nila ang role ng central banks. Hindi rin sinasabi ni Garlinghouse na tanggalin ang central banks at gobyerno. Hindi ganun, mga idol. Sa halip, kinikilala nila na mahalaga ang central bank sa currency at monetary policy. Ang punto nila ay blockchain innovation doesn't have to destroy the existing financial system. Maaari itong maging bahagi ng financial system. Kumbaga magpo-fusion. Gusto nila ng malinaw na regulation. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng letter. Gusto nila na regulatory clarity, malinaw na rules kung paano dapat i-classify at i-regulate ang iba't ibang digital asset. Bakit? Dahil kung pare-pareho ang treatment sa lahat ng crypto, maaaring ma-disadvantage ang mga kumpanyang sumusubok mag-operate ng legal at responsibility. Tama yun, mga loads. No, hindi naman pwedeng pare-pareho, di ba? Hindi dapat pare-pareho ang treatment sa lahat ng crypto. Ito ang connection sa XRP. Ang argumento ng Ripple ay Bitcoin equals XRP, ibang token, stablecoin, bawat crypto project. Magkakaiba ang kanilang technology, purpose, utility, economic design, paggamit, relationship, at financial institution. Kaya gusto nila ng regulation na nakikilala ang fundamental difference ng bawat digital asset. Imbis na isang malaking kategory lang na crypto. Naging-gets nyo na, mga lods, yung pinakagusto sabihin ng Ripple. Di ba? Gusto nilang specific bawat gamit ng crypto, no? Kasi kapag kunyari, lahat yan, sinabi mo na, hindi, lahat yan crypto. Pero hindi, iba-iba yung nila eh. Iba-iba yung kanilang gamit, no? O kung para saan sila, no? Ganun yun. Blockchain could create financial inclusion. Naniniwala sila na ang blockchain ay digital currencies na maaaring makatulong sa financial inclusion, economic growth. Halimbawa, kung mas mabilis at mas mura ang international money transfer, mas maraming tao at negosyo ang maaaring makinabang. Kaya inihambing nila ang potential na blockchain sa historical impact ng internet. May warning sila sa US Congress. Ito ang isang very important punto. Makinig tayo dito. Kung magiging sobrang restrictive o unclear ang regulation sa United States, maaaring lumipat sa ibang bansa ang mga innovations, companies, jobs, investments, at tax revenue. Ibig sabihin, imbis na maging leader ang US sa blockchain, maaaring ibang bansa ang makinabang sa industriya na ito.
At ano ang ibig sabihin nito para sa XRP? Dito nagiging interesting para sa XRP holders. Hindi direktang sinasabi ng letter na XRP will reach 1,000,000, 1,000 something. Wala ring price prediction. Ang sinasabi rito ay mas fundamental, no? Alam niyo na yan, fundamental. Ripple wants XRP blockchain technology to be treated according to its actual function and utility rather than automatically being lumped together with every other crypto. Alam niyo kung ba't sinasabi lagi ito nila Brad Garlinghouse na dapat meron tayong clarity. Dapat itrato nyo yung mga crypto ayon kung saan sila nagpa-function. Alam niyo kung ba't sinasabi ng Ripple yun? Kasi lahat ng kung sakaling may ka-level man ng XRP sa functional kung saan siya magaling, siya yung pinakamagaling dun, mga loads, no? Kaya gusto ng Ripple na tingnan niyo kung ano, kasi malalaman niyo na kami yung XRP yung pinakamatindi. Kung ile-level niyo, kung titignan niyo lahat, mga loads, parang ganun eh. 'Di ba? Kaya nga pinipilit nila yan eh. Pero advantage din yan sa iba. No, na hindi kayo pwedeng kumbaga parang ang sinasabi, parang ganito ito sa akin lang to Halimbawa, merong Doberman, no? Doberman, Labrador, ano pa ba? Shih Tzu, Husky, no? Tapos ile-level mo 'yun, yung XRP doon parang yung kumbaga tatakbo sila lahat, 'di ba? Pero yung XRP doon is cheetah. Kaya gustong i-level lang, uy, tingnan niyo naman yung pagkakaiba, parang gusto niyang gano'n, tingnan niyo yung pagkakaiba ng mga 'yan, parang gano'n. Iba-iba 'yan, pero parang gusto sabihin ng Ripple na yung XRP, iba 'yan men, parang gano'n. Kaya mas maganda na i-ano niyo siya, i-distinguish niyo siya kung ano sila, parang gano'n, mga lods. Yun yung nakikita ko o bullish lang ako masyado. Ayun. At makikita mo na consistent ang team na ito sa mga bagong statement ni Garlinghouse tungkol sa crypto regulation. Clarity, differentiation of digital assets, institutional participation at paggamit ng blockchain sa financial structures. Noong 2026, halimbawa, sinabi niya na ang pag-codify ng crypto policy sa batas ay mahalaga. So, tingin ko yung salamin ko, lumiliit na yung yung sulat eh. Mahalaga para sa hindi basta mabago ang ng susunod na administrasyon. Kumbaga, kasi kunyari si Trump ngayon, pinasa niya yung batas na to, and then kapag kontra crypto yung susunod na presidente, babaguhin niya lang. Dapat hindi ganun. Yung ipapasang batas ngayon, matibay na yun, as far na hindi na mababago ng mga susunod na administrasyon. Pinakasimpleng summary, kung isisali natin ang buong letter sa isang statement, Congress, huwag niyong pagbuklorin ang lahat ng crypto bilang isang bagay. May mga responsableng companies at digital asset na may tunay na utility at maaaring makipagtulungan sa traditional finance system. Gumawa kayo ng malinaw at fair na regulation. Galing nun, may fair pa, di ba? Gusto talaga ng Ripple patas. Para umunlad ang blockchain industry sa US, sa halip na itulak ang innovation, jobs at investment palabas ng bansa. At hindi ito ang direktang announcement ng bullish ang XRP price Mas tama itong tignan bilang policy regulatory agreement na pabor sa pagkilala sa iba't ibang gamit at katangian ng digital asset, no? So, gayon mga lods, ang ganda nun. Nung open letter nila Brad Garlinghouse at ni Chris Larsen sa Congress, okay? Intindi, mga lods, no? Grabe. Ang lupit nun. So, eto pa. Ito. So, ano na tayo tapos na tayo sa mga crypto natin. Ito sa ano naman to. Hindi, ito, konektado pa rin naman. Pero sabi rito, you won't believe this. Ledger, no? Sa mga may cold wallet dyan, no? Hardware wallet. The hardware wallet kings has made it possible to invest in XRP real world assets straight from your ledger on the XRP ledger din. Magar, ledger to. Keys never leave your device. Ayun yung pinakamaganda ron eh. Keys never leave your device. Assets stay 100% in your custody. This is the moment cold storage meet real world money on XRP Ledger. XRP Army the Future just got a lot more interesting kasi sa Trensic to eh. Mga lods. So makakonik na mismo yung Ledger sa Trensic. Pwede ka na mag-trade doon. Mga idol or something na hindi ko alam yung sa Trensic eh, mga lodi. Pero tinanong ko kung meron dito yung Trezor. So far, wala pa yung Trezor connecta dito. Pero dahil meron na to, malamang sa mga susunod,
magawa na yun ng ibang mga cold wallet. Pero siyempre wala akong ledger mga lods, eh. Pero ang napakaganda nito, kasi nga sa mga lalo na sa hardware wallet o sa cold wallet kasi nga, ibig sabihin possible na ma-connect mo siya, 'di ba? Kasi nga parang kasi ang minsan ang ano lang natin, storage lang natin yung, hardware wallet o yung cold wallet natin ta's kokonekta natin sa crypto exchange para mag-trade or something. Pero dito, mga lods 'no, hindi ka na kumbaga sa rekta na siya, eh. Parang gano'n yung mangyayari dito medyo hindi ko pa masyadong alam 'to, pasensya na kayo, mga lods. Pero for me parang napakagandang news nito. Trendsik is now fully compatible on, Ledger is now fully compatible on Trendsik. The XRP Ledger, ayan, RWA straight from your hardware wallet. So rekta na siya dun, 'no? Pero kung, matagalan pa man, halimbawa 1 year, 2 years pa bago magawa 'to ng Trezor, baka bumili na lang ako ng Ledger, 'no? Hindi natin alam, mga lods, 'no? Pero good news 'to mga idol, 'no? Kasi kumbaga wala namang problema kung marami kang, hardware wallet, positive pa nga yun, eh. Kumbaga napakaganda pa nun. Puwede mong kumbaga marami kang taguan, parang gano'n yun mga lods. Sa ngayon kasi, dalawa lang yung taguan ko, dalawa yung Trezor ko, pero yung isa Trezor 1 lang yun. So, konti lang yung coins na malalagay ko dun, if ever stable coin lang yung puwede kong ilagay dun talaga na solid, eh. Tsaka Bitcoin, ayan, Bitcoin, Ethereum, yung mga sikat, gano'n lang yung malalagay ko dun sa Trezor 1 natin, eh. Pero sa Trezor Safe 5 natin, yun medyo marami na. So, puwede ko naman biyakin. So, ngayon kung magkakaroon tayo ng, interest dito sa Ledger o kung magiging maganda yung, combination nila, puwede nating, i-try mag-Ledger. Gano'n lang mga lods 'no. Pero good news 'yan, mga idol, napakaganda niyan. So, punta tayo dito mga lods 'no. Eto, gusto ko lang mapanood niyo 'to, mga lodi. Nag-aano na sila ngayon, nag-o-Olympic na sila ng robot. Pero hindi, Chinese humanoid robot by smartphone maker. No, ayan, ang bilis tumakbo. 9.3 seconds sa loob ng 100 meter, mga idol. Usain Bolt records is 9:58. So natalo si Usain Bolt, mga lods. So, perhaps more impressively, it crashed into safety wall without having its waist implode with spark flying off. Kasi nung nakaraan, di ba, nasira yung kanyang bewang. Siguro uminit, kakatakbo dyan. Dyan yung ano eh. Dyan yung parang bolt niya eh. Oh, uminit, eh. Pero dito, ayan 'no, tuloy-tuloy. Nanalo yung white diyan, although mabilis din yung red. Ayun, dun siya bumangga sa wall, bang. So, ang sinabi rito, natalo nila yung world record ni Usain Bolt, mga idol 'no, robot yun, Oh, ayun, galing, 'di ba? Ano pa? Eto naman mga lods, kaya ako nilagay ito, hindi ko na sana ilalagay ito, eh. Kaya lang, Taiwan's first test of local developed satellite launch vehicle ended with rocket veering of course shortly after liftoff and crashing into the uninhabitable mountain area. Ito first ng Taiwan 'to na local developed satellite launch nila. Ini-imagine ko lang 'yun sa atin, 'no? Nagagastos tayo ng bilyon-bilyon mga lodi para sa hindi ko sinasabing magka-crash yung sa atin, mga lods, kaya lang alam naman natin na yung mga first time pagdating sa mga rocket, mga idol, si Elon Musk nga ilang beses na-crash siya ng ano yun, ng, rocket yun mga lods, eh. Ta's tayo magagastos tayo ng 17 billion ba para sa rocket. Paano kung yung 17 billion na yun ganito yung mangyari? 'Di ba? Di ubos, wala, nasayang lang. So, ayun lang yung sinasabi ko. Although maganda yung, pinaplano ng mga ganyan-ganyan natin, kaya lang for me wala pa tayo dun, sa part na yun, mga lods 'no. Hindi nga tayo makapag-announce ng tama, sa mga kung yung klase suspension, eh. Napapapasok pa nga natin yung mga bata ng ano, nababasa sila, tapos magra-racket na tayo ta's ganito lang din mangyayari. Hindi ko sinasabing ganito mangyayari sa atin, pero inaano ko lang, kaya ako sinama diyan, mga idol 'no. Ayan yung mga trending news na. Ito pa ang dami nating trending news. Ito yung trending news natin na isa, mga lods 'no. Ayoko sana i-play 'to ng tuloy-tuloy pero si Joe Rogan, mga lods 'no, meron siyang pinost, "Oh my God, he beat his ear off." Talagang ano 'to, Tyson the second, Mike Tyson the second, mga lodi. Kinagat niya yung tenga ng nung kalaban niya, talagang tuklap mga idol 'no, hindi ko na ayan 'no, tuklap yan, mga lods, Talagang almost malaglag na yung tenga nung kalaban niya, mga lodi.
He got what he deserved afterward. He got jumped by the crowd. They weren't going to let him get away with it. Kasi nga, bugbog siya mga lods. Nung di ba, kinagat yung tenga. Pagbaba niya, yan, no, binugbog siya ng audience. Yan, nagbabato siya ng upuan, may mga bumabanat sa kanya, sa likod niya. Ay, nabug, nakita niyo yun? Tapos may sumasapak sa kanya sa likod. Mga lods, no, basta, no, binugbog siya dyan. Mga idol, no, hanggang tumakbo na lang siya at ayan, mga lodi. Pero grabe yun, mga idol, no? It's a sports. Hindi mo naman kailangan mga, kumbaga, naging ano ka na eh. Ang lupit ng ginawa niya, mga idol. Halos tanggalin niya yung tenga ng kalaban. So, trending to kasi, kaya sinama natin, mga lods. Hindi natin alam kung mapupunta sa mainstream media. Okay, pero ito, may babasahin lang ako sa isang comment, mga lods. Gusto ko lang i-shoutout si Idol na kahit papaano na-realize ko rin, mga lods, no? Basahin ko na kaya lahat ng comment nyo. Kaya lang ang dami kasi nito, tapos ang haba eh. Pero ilang oras, hindi ko kasi nakikita yung minutes eh. Hindi, joke. Ito Sige, basahin natin yung comment natin. Lahat ng comment nyo ngayon, no? Next Rocket Coin, certainly DeFi, Jaldio. Ayan, may nagpo-promote na rito. Shoutout sa iyo, Idol. Si Mark Anthony Sigma. Si New Gamer. Di ako affected masyado, Boss Jeblo. Holder ako sa trader. Bibili siguro ako ng accounting sandbox. Puro buy the deep strategies na, lalo na pagdating ng October, sabi ni Idol. Si MJ Traders. Good trader at XRP holder ako. Bakit ako may inggit? Ayan, galit na si Idol. Asa na? Sa mga trades mo. Naglagay ka lang ng stop loss mo dahil nabasa mo comment ko. Salamat. Salamat sa iyo, Idol. Dahil sa iyo, naglagay ako ng stop loss. Hindi ko sana lalagyan yun eh. Kasi alam ko, yun na yung pinaka-bottom eh. Buti na lang, nabasa ko yung comment mo. Pero bago ako mag-comment, wala ka pa stop loss. Oo nga naman. Wala ka pa naman stop loss dun eh. Diyan sa taas. Di ka naman marunong mag-trade. Oh my God. Mag-analyze ka market na 5 minutes TF kaso ano to eh. Sige na nga. Pang swing trade, ilang araw na position, tas 5 minutes, tas sabihin mo scalping ka lang. Tagal mo na sa market, di mo na ano to? Tamang paggamit ng TF, time frame. Ayun pala. Hindi ko alam yung time frame. Galing ni Idol At paano mag-analyze ng market sa higher time frame? Patawa yarn, sabi ni Idol. No? Okay yan. Ito naman, si Ferdinand Disser. Ayan, shoutout sa iyo, Idol Medyo bad trip naman, tinamaan TP ko kanina, 50% pa naman ako, sabi ni Idol. Same Idol, si Mix Vlog Forum, si Yuki Moto yun Idol Yuki, shoutout sa iyo, Idol. Sorry, ganoon talaga ang buhay Paldo na sana, kaso gusto ko pa tumaas, kaso, iwan yan, kalbo na yan. Dami pa rin naniniwala. Minsan kasi ginagamit na si Jim Cramer Sabi nga nila pag-aralan na si Jim Cramer mga lods Dahil yung mga sinasabi niya talagang inverse So kailangan na siyang pag-aralan. Pag-aralan na yung utak niya dahil sa tindi niya. Si Lakaiski, legit na manipulation. Ayan, meron naniniwala sa atin na manipulation, di ba? Si Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Pomo in tapos liquidated lol, sabi ni Idol. Si Crypto Lies, marami na rin akong napanood na crypto. Ito si Idol. Ito yung babasahin ko dapat kasi magbubuhat akong bangko Marami na rin akong pinapanood na content creator ng crypto at may mga university pa daw sila at may bayad pa. Pero saludo ko sa iyo, Idol. Sa ilang ako nakita ng $40 umabot ng 80k profit. Hindi, kaya ata niya yun ni MJ Trader Trades. Legend ka, Idol, kasi ako, na-try ko lang ako ng kita ng 80k at 100k pero ang taya ko 200. Kahit kumita ng malaki sa $40 na taya, hirap kumita ng malaki sa $40 na taya. Much respect talaga, Idol. Si Miranda kumita, sorry, nabasa ko. Kumita ng malaki pero 300k to 500,000 naman taya. Ano na lang kaya kung ikaw, Idol, may kayang tumaya ng 300k, siguro mas milyonaryo ka na para sa mga guro na pa-tuition fees pa. Ayan mga lods. Actually, mga lodi, kasi kung meron akong 300k or 500,000, hindi ko siya ipo-futures trading. Ibubodega ko lang siya.
Ang futures trading natin pinakamataas ko lang $100. Ayun na yun, mataas na yun, mga lods, nanginginig na ako nun pagka gano'n, mga lods, 'no? So, pero etong, $40 natin na umaabot ng ganyan, talagang hindi naman sa pag-aano mga pangalawa na 'tong beses 'yan, kahit sino yung mga nanood dito. Pero hindi ibig sabihin na lagi akong panalo, 'no? Lagi rin tayong natatalo. Actually, puwede naman akong mag-news na parang si George lang, si Crypto Saras nang hindi ko na pinapakita yung trade ko, 'di ba? Puwede naman 'yun, mga lods, 'no? Kaya lang kasi, kasi nga dahil nga medyo nagpa-profit tayo, gusto ko lang i-share ng konti, 'no? Katulad ng mga sinabi natin kanina tungkol dito. Ayan, yung malay niyo makatulong sa inyo o kaya ma-realize niyo na puwede niyong gamitan ng, anong tawag dun, isama niyo lang sa research niyo, puwedeng gano'n lang. Hindi ko sinasabing sundin niyo, 'di ba? Gano'n lang, meron lang kayong makuhang idea, okey na sa'kin 'yun, mga lods, 'no? Tsaka nakikita niyo naman yung trade ko, mga lods, everyday. Hindi ko sinasabing lagi akong panalo, 'di ba? NJ Trades, hindi naman ako panalo lagi. Pero nakikita niyo rin naman na natatalo ako, meron akong minsan nga nagre-record ako dito, maririnig niyo, tatamaan yung stop loss ko, eh. Chi-ching! Sino nakakarinig nun? 'Di ba? 'Di ba may mga 'pag nagre-record ako, yung mga laging nanonood sa'kin, minsan maririnig niyo tatamaan yung stop loss ko, chi-ching! Mga gano'n, 'di ba? So, kumbaga ako, what you see is what you get lang. Yun lang yun, mga lods, 'no? Nag-a-analyze lang tayo, konti lang na kumbaga yung trade ko, yun, yung strategy ko yun, dun ako lamang, 'no? Kung ikaw strategy mo, lagi kang panalo, goods yan sa'yo. Kasi applicable yan sa'yo kasi dun ka komportable, 'di ba? Yung mga time frame mo na veterans ka o gusto mong panalo ka diyan, ikaw yun. Dun ka nananalo, magkaiba tayo, mga idol, 'no? Kung ano yung diskarte ko, yun, dun ako nananalo, 'di ba? Hindi puwede mong sabihin na magaling ka diyan dahil diyan ka nananalo. Ako dito rin ako nananalo, paano 'yun? O 'di kailangan gamitin mo rin yung strategy ko? Siyempre 'di ba hindi? Gano'n lang 'yun. Huwag ka ng dumagdag sa toxic sa mundo, 'di ba? Kung trip mo 'yan, 'di trip mo 'yan, gano'n lang 'yun, mga lods, 'no? Huwag mong ipahalata na miserable yung buhay mo sa ibang tao. Kasi yung mga toxic, mga lodi, sa totoong buhay miserable yung mga buhay niyan, mga lods. Laging galit 'yan, laging ano 'yan, 'no, gano'n 'yun, Kaya kumbaga dinadamay ka lang nila sa pagka-toxic nila. Kaya okey lang 'yun. Hindi ko naman kinukuha yung mga ganyan. Kumbaga balewala sa akin yung mga ganyan, mga idol. Ano lang 'yan, zero damage, sabi nga. Si Clavis, ayun na. Ayun, idol, salamat sa'yo, idol, si Crypto Hulalisis, ayan, parehas pala tayong Hulalisis nila Boss Robo, 'no? Shoutout sa'yo, idol, Clavis, hindi naman kaya market manipulation yang flash crash na nangyari na 'yan, puwede nga 'yun, idol, Ay naku, kaya naman pala nagsalita na si inverter, ayun na nga, 'no? Sabi nga nila pag-aralan talaga yung tao na 'yun, Camel na mga early seller sa crypto na naiwan yung umangat ng malaki, ayan. Tawa ko ng tawa sa camel, boss, sabi ni Jeremiah. Si Edwin Mangaba, shoutout sa'yo. Si Angelito, idol, 2 crypto exchange gamit ko, Binance at Bitget. 10x leverage ko, sayang lang sa Binance ko, maaga na hit yung lock profit. Pero yung Bitget ko nakaabot pa sa 1.7. Goods, idol, 'no? Tsaka kung lock profit yung tinamaan, ibig sabihin panalo panalo ka nun. So, goods na yun, idol. Eto na, sabi ni idol, yung mga wife batterer pwede mag-asawa ng robot na kapag nanakit ay gaganti ang robot. Hanap na lang sila ng mga fighter na robot. 'Di ba meron nun, binabalita natin? Si Angelito, ako na-lock profit ko $70. Ang na-lock profit ko $100. Na sana nag-crash. Okay lang, idol, at least profit pa rin, 'no? Gano'n talaga. Kapag nag-profit ka, ibig sabihin may pang-trade ka pa sa susunod, may chance ka ulit kumita, gano'n lang 'yun. Pero may chance ka rin matalo, so kailangan mong galingan. Kaway, sa tulad nating pera na naging bato pa, sayang puyat ko, sabi ni idol. Si Virgil, ako 'yun, idol, isa na ako do'n, 2 times na nagyari, palpak talaga, idol, sabi, nako. Kaya nga dapat laging may stop loss at lock profit, 'no? Lods, hindi ko mabuksan Bitget ko sa laptop ko, nakalagay your connection is not private. Paano yan, idol? Anong dapat gawin sa CP? Lang tuloy ako nagte-trade. Ibahin mo lang yung ano ba gamit mo kasi yung Bitget kasi, mga lodi,
ban talaga yan sa browser 'no? Ban yan, ayan. Dito ban yan sa'tin mga idol, ewan ko ngayon, pero alam ko ban, o yan, ban 'di ba? Eto ang gamit ko mga lodi is, Opera browser 'tong gamit ko, dito mga lods 'no. Opera browser 'to, so may free na 'to na VPN mga lods 'no, ayan, may built-in VPN yan. Ayan, pipili ka lang diyan, something. Baka hindi ka nakagano'n, idol, try mo muna. O kaya kapag ibahin mo na lang, Asia, European ka o something, gano'n lang. Si Virgil kasama ako diyan, pala. Panalo ka pa din boss, shoutout from Korea, LD, ayan. Si Romel Babiera, shoutout sa'yo. Boss, Jeb, masabi ba na na-decouple na ang XRP sa Bitcoin? Sa tingin ko ngayon, hindi pa natin makikita yan. Idol, no? Sabi nga, malalaman mo lang na na-decouple na ang isang token sa Bitcoin kapag mga ilang buwan, no? Dapat buwan Ilang buwan na silang hindi magkasabay ng takbo. Sa ngayon kasi wala pa, idol. Naapektuhan pa rin yun. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Chris Pogi, Boss Jeb, ba't ganun? May position ako sa Bitget nung nakalong ako. Tapos nag-set ako ng ulit. Pag parehas long, magpapatong lang yan, idol. Magpapatong lang yan. Ang gagalaw lang dyan, yung dito sa baba. Yan, yung mga dito lang yung gagalaw dyan, mga loads. No? Kung halimbawa, yung liquidation mo, gagalaw yan, mag-iiba. Tapos yung, basta, marami mag-iiba dito Pero papatong lang yan, idol. Hindi pwedeng parehas long na parehas token. No? Ayun yung doon idol. Dati na, di ko rin alam yan sorry pero nabanggit ko na yung dati kasi na kapag parehas long, magpapatong lang yan sa isang token. Pwede ka mag-long tas mag-short sa isang token. Pwede yun. Halimbawa, tulad ko, ayan. Di ba, nakalong ako dito. Pwede ako mag-short ngayon. Para kung sakaling bumagsak siya, panalo pa rin ako. Panalo pa rin ako, di ba? Kumbaga dito na kunyari tatamaan na yung stop loss ko. Ano ko na yan kumbaga na-experience ko na to dati. Yung lock profit ko. Pwede ako mag-set ng short dito sa lock profit ko. So if ever natamaan yung lock profit ko at dumire-diretso siya, profit na ako dun sa long ko dahil lock profit yun. And then pag bumaba siya, dire-diretso naman yung profit ko kasi nga naka-position ako sa short. Pwede naman ganun. Pero pwede mo ring sabayan yan. Habang nakalong ka sa kanya, pwede ka rin mag-short sa kanya. Pero yung parehas long at parehas short, magpapatong lang yan mga lods. Ang mag-iiba diyan yung yung margin mo, yung estimated liquidation price mo, mag-iiba yan, kikilos yung mo diyan. Ayan, kikilos lahat yan. Pati itong mo, kunyari, nag ka, di ba? Dito ka naka-short, ay naka-long. Tapos nag-long ka ulit dito sa taas. Aangat yung liquidation price mo niyan dito, gaganon, no? Sa tingin ko lang, gumaganon yun, umaangat. Depende kung magkano Aangat pagpapatong, bawal yun, idol. Hindi siya weird. Ayan, dalawa silang nandun pero sa position isa lang. Magpapatong lang siya, Lods. OFW Music. Ayan, nabuhayan na ulit, Lod. Sobrang dami ko ng bodega sa'yo sa XRP. Payamanin mo ako after 10 years pang retirement ko. Dapat balatuhan mo din ako. Di ba? OFW Music. Ayan, shoutout sa'yo. Si Celso, nainis yung mga napo mo, sabi ni Idol. Lods, buti na lang, nag-manual trial stop ako. Ayan, no? Kaya, ayun nga yun minsan, kaya hindi ako naglalagay ng stop loss kasi binabantayan ko. Ayun, sabihin to si Pero, kaya hindi ko nilalagyan ng stop loss yung kahapon kasi nakatutok ako dyan. Ba't ko lalagyan yan? Andyan lang ako nakatingin lang ako sa kanya Minsan nilalagyan ko lang siya ng stop loss kapag umaalis ako tulad kagabi. Di ba? Umalis ako kagabi, madaling araw na ako umuwi. So, may stop loss na siya. Kasi sa cellphone, nahirapan ako pagka labo yung mata ko Hindi ko nakikita madalas Kaya nilalagyan ko na siya ng stop loss sa dito sa PC ko bago ako umalis, no? At tinitingnan-tingnan ko na lang. Si Singkong Duling yun XRP Army, normal na kay XRP yan, sabi ni Idol. Si Carne Norte, tingin ko Boss Jeblo, nagpagpag lang ng mga weak hands yan, sabi ni Idol. Pwede. Bumalik na sa 1.5, sabi ni Idol.
Nag-short ako kay BTC, yun ang pinangbili ko sa baba. Ayun, pwede. Si Cerezo ulit, join nila yan. Shoutout sa iyo. Mula noon hanggang ngayon, buti na lang nakalong ako. Sabi ni Idol, nadamay pati puhunan. Naku, bad trip naman si Buds TV. No? Aldrin Taga Matalog, shoutout sa iyo, Idol. Si Mark Anthony Lazaro, another lesson learned, sabi ni Idol. Yawa. Naudlut-lods na pa ako sa 1.7 at bumaba. Pero okay lang, bodega pa din, shoutout. Po, salamat sa update. Shoutout sa iyo, Pilhabis. Always yan si Idol. King Shangsheng, shoutout sa iyo, si Cerezo, ang nag-champion, no? Shoutout sa iyo, Idol, ha. So, ayan, mga lods, medyo humaba ang ating balita ngayon, matindi-tindi, no? Sana marami kayong natutunan o marami kayong hindi natutunan. Hindi ko alam. Okay, sana nag-enjoy na lang kayo sa ating video, okay? So, maraming salamat sa mga nanood. Sana huwag niyo kalimutang i-like, subscribe, comment kayo sa video natin. Check niyo yung mga link dito sa baba ng description, mga idol. Makatulong sa inyo yan. Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo at What's up, what's up? all right.